fold the laundry. Thank goodness we brought the laundry inside before the rain picked up. Look at that. It's already pouring. Come on, Mom. I'm playing Roblox right now. Look. Oh, enough of that. Come here and help me fold the laundry. Oh, perfect. Then you can start. Man, the world is getting crazy. Just look at that. It's full of tragedies and disasters lately. Yeah, I know, right? It's getting kind of disappointing. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabalik ang Ulat sa Kuna, ang boses ng katotohanan. kakampi ng bayan. Narito na naman kami upang ihatid ang mga pinakabagong balita, kasulukuyang pangyayari at mahalagang impormasyon tungkol sa mga nagaganap sa ating bansa. Layunin namin magbigay ng tamang kaalaman, babala at paalala upang manatiling ligtas at handa ang bawat mamamayan. Ang ating mga pangunahing balita ngayong araw ay tungkol sa sunod-sunod na kalamidad at trahedyang nararanasan ng ating bansa nitong mga nakalipas na buwan. Marami sa ating mga kababayan ang naapektuhan at patuloy na bumabangon mula sa mga sakunang ito. Kabilang sa mga tatalakayin natin ngayong araw ang mga insidente ng pagbaha o flood, sunog o fire, lindol o earthquake, at ang malalakas na pag-ulan o typhoon na nagdulot ng malaking pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samahan ninyo kaming tunghayan ng mga ulat ng ating mga magigiting na field reporters na personal na nagtungo sa iba't ibang lugar upang ibalita ang tunay na kalagayan ng mga apektadong komunidad. Alamin natin ang mga pangyayari at ang mahalagang paalala upang maging handa sa anumang sakuna. Para sa unang balita, dumako tayo sa ulat tungkol sa isang malakas na lindol na yumanig sa isang bahagi ng bansa. Nagbabalita, Shane at Fatima. Maraming salamat, Rian at Francis. Ngayon, narito kami ng aking partner na si Shane sa isang lugar na kamakailan lamang inakaranas ng matinding pag-ibig. Habang pinakausap namin ang ilang residente na karanas ng trahedyang ito, ay hindi rin namin inaasahan na mararanasan namin ang tinatawag na aftershock na mas ipapaliwanag ni Shane kung ano ba ito. Habang nagsasagawa kami ng interview sa mga residente kanina, bigla naming naramdaman ang muling pagyanig ng lupa. Ito ang tinatawag na aftershock o ang mga kasunod na pagyanig na maaaring maranasan matapos ang pangunahing lindol. Bagamat kadalasang mas mahina ito kaysa sa unang lindol, maaari pa rin itong magdulot ng panganib lalo na sa mga gusaling nasiran. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tunay na nakakatakot ang mga gantong natural disaster. Natural disaster? Teka muna, ano nga ba ang natural disaster? Ang natural disaster ay isang kalamidad o trahedyang dulot ng mga natural na proseso ng ating kapaligiran. Hindi ito kontrolado ng tao at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa buhay, kabuhayan at kapaligiran. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang earthquake o lindol, typhoon or bagyo, flood or pagbaha, volcanic eruption or pagputok ng bulkan, landslide at marami pang iba. Ngayon, alam niyo na kung anong kahulugan ng natural disaster ha? Balik sa inyo, Shane. Earthquake. Paano nga ba nagkakaroon ng earthquake? Ang earthquake o lindol ay biglaang nagaganap sa pagyanig ng lupa dahil sa paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng ating mundo. Kapag naipon ang sobrang pressure sa isang fault line at bigla ito kumawala, naglalabas ito ng enerhiya na nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa. May dalawang mahalagang termino ang dapat mong malaman. Ang focus o hypocenter ang mismong pinagmulan ng lindol sa ilalim ng lupa. Samantalang ang epicenter naman ay ang lokasyon sa ibabaw ng lupa na direktang nasa itaas ng focus at ang kadalasang ditong pinakamalakas ang nararamdamang pagyanig. Mahalagang malaman din natin na walang signal number ang lindol. Sa halip, gumagamit ang PBOX ng PBOX Earthquake Intensity Scale mula Intensity 1 hanggang 10
upang ipakita kung gaano kalakas ang naramdamang pagyanig sa isang lugar. Habang tumataas ang intensity, tumitindi rin ang epekto nito mula sa bahagyang pag-uga ng mga nakasabit na bagay hanggang sa malawakang pagkasira ng mga gusali. Isa rito sa mga residenteng nakausap namin ay ibabahagi ang kanyang naging karanasan noong mangyari ang lindol. So ano pong nangyari? Nung nagkalindol po, kakagaling ko lang po kasi nun sa trabaho, tapos yung mga anak ko natutulog pa po. So, nagmamadali na akong gisingin sila. Tapos habang palabas na po kami, bigla pong nagkaroon ng aftershock. Kaya mas lumakas yung lindol. Nabasag pa nga po yung salamin ko. Tapos, habang palabas kami, nakikita namin yung bahay namin, nababagsakan na yung mga gamit. Sakto paglabas namin, ginawa agad namin yung black cover and hold para na rin sa mga anak ko. Syempre, para sa kabutihan nila, pero pagpasok na po namin ng bahay, ayan, may mga bitak na po yung pader namin, tapos yung ibang gamit namin, lalo na yung TV namin, wala na. Gaya ng narinig natin mula kay nanay, napakaraming pinsala ang maaaring maidulot ng isang lindol. Bukod sa pagkasira ng mga bahay at gusali, maaari rin itong magdulot ng panganib sa buhay ng mga tao. Tama ka, Fatima. Mabuti na lamang at naalala pa nilang gawin ang duck, cover, and hold. Sa gitna ng pagyanig, Shane at Fatima, maaari ba ninyong kaming bigyan ng ilang paalala kung paano tayo magiging handa at ligtas kapag may lindol? Alamin ang mga ligtas na lugar sa loob ng bahay at ikabit ng maayos ang mabibigat na cabinet at appliances. At maghanda ng emergency go bag na naglalaman ng tubig, pagkain, flashlight, batteries, first aid kit, power bank, gamot, hygiene kits, whistle, cash, at mahalagang dokumento. Mahalaga rin kabisaduhin ang evacuation routes at magsagawa ng regular earthquake drills. At kapag lumilindol, huwag magpanik. Sa halip, tandaan ang tatlong salitang ito: drop, cover, and hold. Dumapa upang hindi matumba, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o anumang matibay na kagamitan, at kumapit hanggang sa tuluyang tumigil ang pagyanig. Pagkatapos naman ng lindol, maging handa sa posibilidad na aftershock o mga kasunod na pagyanig. Suriin kung may mga sugatan at magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Iwasang pumasok agad sa mga gusali o bahay na may nakikitang pinsala dahil maaari pa itong gumuho. Kung ikaw ay nasa baybayin at nakaranas ng malakas o matagal na pagyanig, agad na lumikas patungo sa mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. At higit sa lahat, makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa PBOX at sa inyong lokal na pamahalaan para sa tama at napapanahong impormasyon. Maraming salamat, Shane at Fatima, sa inyong napakahalagang ulat at mga paalala. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang kalamidad na madalas nararanasan ng ating bansa, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, ang malalakas na pag-ulan at bagyo o typhoon. Nakatutok, Bianca at Bashal. Maraming salamat, Rian at Francis. Nagkakaroon ng munting disconnection ng aming kapatid dahil sa lakas na pag-ulan. Ngunit, kasalukuyan kaming narito ni Michelle sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Tuloy pa rin ang malakas na at paminsan-minsang pag-ulan dito. Halata nga na malakas pa rin ang epekto ng bagyo, Rian. Bianca, maaari ba ninyo kami bigyan ng update kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa inyong lugar, Michelle at Bianca? Hello, Michelle, Bianca, naririnig niyo ba kami? Mukhang nagkaroon ng kaunting problema sa koneksyon dahil sa sama ng pagkain. Sandali lamang po. Yes, Rian. Pasensya na po na apektuhan din ng bagyo ang signal sa lugar na to.
Mabuti naman at bumalik na ang koneksyon. Maaari mo nang ipagpatuloy ang iyong ulat. Sa kasalukuyan, nasa signal number 3 pa rin ang lugar na ito matapos itong ilagay sa signal number 5 kagabi. Tulad ng makikita ninyo sa aming paligid, maraming puno ang natumba, may mga nasirang linya ng kuryente at makapal pa rin ang ulap tulad ng sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakaraang araw. Bagamat humina na ang ulan kumpara kagabi, malalakas pa rin ang bulso ng hangin, patuloy ring nararanasan ng power interruption sa ilang barangay. At marami pa ring residente ang hindi makalabas sa kanilang mga bahay dahil sa mga natumbang puno at baha sa kalsada. Halatang matindi pa rin ang epekto sa bagyo sa inyong lugar. Hindi lang malakas ang naulan ang problema, kundi pati ang pagkawala ng kuryente, pagbaksak ng mga puno at pagbaha. Maaari ba ninyong kaming bigyan ng dagdag na kaalaman tungkol sa bagyo at kung bakit ito nagdudulot ng ganitong kalaking pinsala? Oo, Francis. Ang bagyo ay isang malakas na tropical cyclone na nabubuo sa mainit na karagatan. Lumalakas ito habang sumisipsip ng init at moisture mula sa dagat. At may tatlong pangunahing bahagi ang isang bagyo. Una ay ang eye o ang kalmadong gitna nito. Ikalawa ay ang eye wall kung saan nararanasan ang pinakamalalakas na hangin at pinakamatitinding pag-ulan. At ikatlo, ang rain bands o ang mga hanay ng ulap na nagdadala rin ng malakas na ulan at hangin sa iba't ibang lugar. Upang mabigyan ng sapat na babala ang publiko, gumagamit ng pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signals. Signal number 1, may hanging 39 hanggang 61 km per hour na inaasahan sa loob ng 36 na oras. Panahon na upang ihanda ang emergency kit at tiyaking ligtas ang tahanan. Signal number 2, may hanging 62 to 88 km per hour na maaaring dumating sa loob ng 24 oras. Posibleng magkaroon ng power interruption at bahagyang pinsala sa mga puno at magagaang bahay. Kapag signal number 3, ang hangin ay 89 hanggang 117 km per hour na maaaring magdulot ng seryosong pinsala, pagbaha at pagkawala ng kuryente. Sa signal number 4, may hanging 118 hanggang 184 km per hour na maaaring magdulot ng landslide, storm surge at malaking pinsala sa mga kabahayan. At sa signal number 5, ang hangin ay lampas 185 km per hour kung saan inaasahan ng matinding pagkasira at panganib ng buhay. Kaya kung may utos na lumikas, agad itong sundin. At sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng bagyo, makikita pa rin natin ang katatagan at pagiging matatag ng mga Pilipino. Isa rito ang kwento ng isang estudyante ang ating nakapanayam. Excuse me po, pwede po ba kayong ma-interview? Ano pong masasabi nyo ngayong nasuspend na yung klase? Masaya po ba kayo? Okay, mukhang masaya na malungkot si ate. Tissue ba kayo? May tissue ba kayo? Yan. Miss, mag-tissue ka po muna. Ang hirap din po kasi pumasok na naka-all-white uniform, tapos padudumihan lang. Nakakadismaya din kasi bakit late sila mag-suspend ng klase. Pero kahit na ganun, pumasok pa rin kami kasi nga mahalaga nga yung pag-aaral namin. Ano naman pong masasabi ninyo sa LGU ninyo? Na sana lang po na sa susunod mas maaga po sila mag-anunsyo ng class suspension para po mapigilan po yung ganito sitwasyon. Ayoko rin po itong mangyari sa ibang tao. Alam naman po namin hindi mo ipigilan yung mga ganitong bagyo, pero sana po may magawa sila para man lang mabawasan yung paghihirap ng mga mamamayan dito. Maaari ba kayo magbigay ng ilang paalala kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang bagyo upang manatiling ligtas ang ating mga kababayan? Bago dumating ang bagyo, narito ang ilang mahalagang paghahanda. Una, makinig lamang sa opisyal na weather updates mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan. Pangalawa, ihanda ang inyong emergency go bag. Siguraduhin ding maayos ang inyong bahay.
Ayusin ang bubong kung may sira, linisin ang alulod upang maiwasan ng pagbaha. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak at itali ang mga gamit sa labas ng bahay na maaaring liparin ng hangin. At i-charge din ng inyong mga cellphone, flashlight at power bank habang may kuryente pa. Kapag kasalukuyan ng bumabagyo, manatili sa loob ng bahay, lumayo sa mga bintana. Huwag tumawid sa baha dahil maaaring may nakatagong live electrical wires o malalim na bahagi ng kalsada. Kung pinayuhan kayong lumikas ng inyong LGU, gawin itong agad at huwag nang hintaying lumala pa ang sitwasyon. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin muna ang opisyal na abiso bago lumabas. Suriin ang inyong bahay kung may sira sa electrical wiring o gas lines. Pakuluan muna ang tubig kung hindi sigurado sa kalinisan nito. Itapon ang pagkaing nababad sa baha at kung kaya, tumulong sa inyong mga kapitbahay lalo na sa mga matatanda, bata at persons with disabilities. At yan ang mahalagang paalala mula rito. Kami sina Bianca at Boshel. Back to studio, Rian at Francis. Maraming salamat Bianca at Michelle sa inyong mahalagang ulat at mga paalala. Talagang napakaraming hamon ang dulot ng mga kalamidad sa ating bansa. Ngunit sa pamamagitan ng tamang paghahanda at pagtutulungan, mas mapoprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mga komunidad. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang trahedyang maaaring mangyari anumang oras at nagdudulot din ng matinding panganib, ang sunog o fire. Nagbabalita, Rochelle at Kenny. Maraming salamat, Rian at Francis. Kasalukuyan kaming narito ni Kenny sa isang residential area kung saan ilang bahay ang tinupok ng apoy kaninang tanghali. Sa ngayon, idineklara ng fire out ng mga otoridad ang lugar, ngunit patuloy pa rin iniimbestigahan ang sanhi. Sa kabutihang palad, agad na rumusponde ang Bureau of Fire Protection kaya't nailikas ang mga residente. Gayunpaman, ilang pamilya ang nawalan ng tirahan, halos walang maisalbang gamit. Ayon sa mga otoridad, mahalagang maging maingat at responsable sa paggamit ng mga kagamitang maaaring pagmulan ng sunog upang maiwasan ang ganitong uri ng man-made disaster. Uy, kayo pala uli yan. Kung merong natural disaster, meron din palang man-made disaster. Pero teka muna, ano nga ba ang man-made disaster? Ang man-made disaster ay isang uri ng sakuna na dulot ng gawain, pagkakamali o kapabayaan ng tao. Maaring bunga ito ng aksidente, hindi wastong paggamit ng mga kagamitan, o kawalan ng pagsunod sa mga patakarang kaligtasan. Ilan sa mga halimbawa nito ay sunog na dulot ng faulty electrical wiring, overloading ng mga sasakyan, chemical spill, oil spill at marami pang iba. Mga trahedya nito na maiiwasan kung magiging maingat at responsable ang bawat isa. Kaya tandaan, hindi lahat ng sakuna ay dulot ng kalikasan. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng kapabayaan na maaari namang maiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman, disiplina at paghahanda. Balik sa inyo, Rian. Maraming salamat, Paul. Rochelle at Candy, maaari ba ninyong ibahagi sa ating mga manonood kung ano ang sinasabing posibleng naging sanhi ng sunog na ito? Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga tinitingnang posibleng sanhi ay ang electrical short circuit. Gayunpaman ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng sunog. Isa sa mga residenteng nakausap namin ay babahagi ang kanyang mga naging karanasan ng mangyaring abuso. So, paano po nangyari yung sunog? Pababa po ako ng building namin galing sa work. Nung parang may naamoy po ako na parang nasusunog. Pagtingin ko po doon sa electrical room is may nakita po akong usok. Kaya lumabas po ako agad ng building para ipagpaalam sa mga personnel. Buti po naagapan agad yung sunog para hindi po lumala. Ayon sa aming mga nakausap, napakabilis kumalat ng apoy kaya't mahalagang maging alerto at agad na lumikas sa oras ng sakuna. Sa ngayon, patuloy pa rin iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog. Tama ka, Rochelle. Napakahalaga nga maging maingat upang maiwasan ang ganitong trahedya. Rochelle at Candy, maaari ba ninyo kaming bigyan ng ilang paalala kung paano tayo magiging handa sakaling magkaroon ng sunog? Oo naman, Francis. Bago magkaroon ng sunog, mag-install ng smoke alarms at fire extinguishers sa bahay.
Suriing mabuti ang mga electrical wiring at iwasang magsaksak ng maraming appliances sa isang outlet. Maganda rin ang family escape plan at alamin ang hindi bababa sa 2 ligtas na daanan palabas ng bahay. Itago ng maayos ang mga flammable materials at iyaking alam ng bawat miyembro ng pamilya ang mga emergency procedures. Kapag may sunog, manatiling kalmado at agad na lumikas. Kung makapal ang usok, gumapang na mababa dahil mas malinis ang hangin malapit sa sahig. At huwag din gumamit ng elevator. Kung mainit ang pinto, huwag itong buksan dahil maaaring may apoy sa kabilang panig. At kung sakaling masunog ang damit ng isang tao, tandaan ang stop, drop, and roll. Huminto, dumapa at gumulong hanggang sa mamatay ang apoy. Mahalaga ring tandaan ang fire triangle. Ang apoy ay nangangailangan ng 3 bagay upang manatiling nagliliyab. Ang heat, fuel, at oxygen. Kapag natanggal ang kahit isa sa mga ito, maaaring mamatay o mapigilan ang pagkalat ng apoy. At sa oras ng emergency, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Maaaring tumawag sa mga sumusunod na emergency hotline. Bureau of Fire Protection or BFP sa 160, National Emergency Hotline sa 911 at Philippine Red Cross sa 143. At iyan ang ilan sa mahalagang paalala tungkol sa pag-iwas at pagtugon sa sunog. Mula rito, ako si Candy. At ako si Rochelle. Balik sa inyo sa studio, Rian at Francis. Maraming salamat Rochelle at Candy sa inyong napakahalagang ulat at mga paalala. Tunay nga ipinapakita ng mga ganitong eksidente na ang simpleng pag-iingat at tamang paghahanda ay maaaring makapagligtas ng buhay. Samantala, bagamat ang sunog ay isa sa mga sakunang maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pag-iingat, isa namang suliranin ang patuloy na kinakaharap ng maraming Pilipino tuwing tag-ulan, ang malawakang pagbaha. Dumako naman tayo sa susunod nating ulat na katutok, Paul at Jasmine. Maraming salamat, Ian at Francis. Kasulukuyan kaming narito ni Jasmine sa isang komunidad na matinding naapektuhan ng pagbaha matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Makikita ninyo ang ilang residenteng nagsisikap na mailigtas ang kanilang mga gamit habang ang iba naman ay nagsisimula ng linisin ang kanilang mga tahanan matapos ang pag-apaw ng tubig. Ayon sa ilang residente, hindi lamang malakas na ulan ang nagiging dahilan ng paglala ng pagbaha. Kabilang din sa mga tinututukan ang mga problemang pangkapaligiran tulad ng pagbabara ng mga kanal dahil sa maling pagtatapon ng basura, kakulangan sa maayos sa drainage system, at iba pang salik na nagpapahirap sa pag-agos ng tubig. Jasmine at Paul, habang patuloy na nararanasan ng maraming Pilipino ang ganitong problema, isa sa mga napag-usapang dahilan ng paglala ng pagbaha ay ang kakulangan sa maayos na pangangalaga sa kapaligiran at mga issue sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Kaugnay nito, pakinggan natin ang pahayag ni Senator Candy tungkol sa patuloy na issue ng pagbaha sa bansa. Senator. Okay, one at a time. Isa lang muna. Senator Candy, patuloy na naranasan ng maraming komunidad ang pagbaha kahit may mga proyektong ginagawa upang mabawasan ito. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? So, flooding is a complex problem that is not caused by heavy rainfall alone. As we know, it is also affected by the proper implementation of projects, the responsible use of public funds, and the cooperation of citizens in protecting the environment. Building flood control infrastructure is important, but as we know, it is not enough. Everyone must also do their part by disposing of waste properly and helping keep our communities clean. Okay po, Senator. Senator, Tulad ng nabanggit ng ating senador, ang paglutas sa problema ng pagbaha ay nangangailangan ng pagkilos mula sa pamahalaan at sa bawat mamamayan. sa mga nagdaang taon, maraming insidente ng pagbaha ang naitala sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala ang kahalagahan ng paghahanda upang mabawasan ang panganib at epekto nito sa buhay ng mga tao. Isa sa mga residenteng apektuhan ng pagbaha ang magbabahagi ng kanyang karanasan.
ninyo nung panahong bumabagyo? Noong araw po na iyon, malakas na po talaga yung ulan. Tapos akala po namin titigil din agad, pero habang lumilipas ang oras, unti-unti nang tumataas yung tubig sa paligid ng bahay namin. Kumuha agad kami ng mga importanteng gamit at dokumento. Hindi na nga namin naligtas yung iba naming kagamitan. Pero ang mahalaga ay nakalabas kami lahat ng ligtas ng pamilya ko. Ang pamilya ni Bianca ay kasulukuyang naninirahan sa isang evacuation center malapit sa kanila. Mahirap po mawalan ng gamit at iwan ng bahay namin. Nananawagan po kami sa mga opisyal ng gobyerno na gamitin sa tama ang pondo na galing sa kaban ng bayan. Dahil sobrang hirap po bumangon ng paulit-ulit tuwing may pagbaha. At sana po sa maging handa po tayong lahat dahil hindi natin alam kung kailan darating mga ganitong sitwasyon. Maraming salamat po. Gaya ng ating narinig, ang pagbaha ay maaari magdulot ng malaking pinsala sa tahanan, kabuhayan, at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Kaya naman mahalaga ang maagap na paghahanda. Tama ka, Asmin. Maaari ba ninyo kaming bigyan ng ilang paalala kung paano maging ligtas bago, habang at pagkatapos ng pagbaha? Ito nga Francis, bago magkaroon ng pagbaha, mahalagang maging handa. Alamin kung ang inyong lugar ay flood prone at tukuyin ang mga pinakamalapit na evacuation center. Maghanda rin ng emergency go bag na naglalaman ng tubig, pagkain, flashlight, batteries, first aid kit, gamot, hygiene kit, cash, at mahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof na lalagyan. Mahalaga rin ang regular na paglilinis ng mga kanal at drainage system. Gayon din ang pag-angat ng mga mahalagang gamit at appliances sa mas mataas na lugar upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Kung pinapasok na ng tubig ang inyong tahanan, patayin ang main switch ng kuryente upang maiwasan ang electrocution. At tandaan, 6 na pulgada lamang na rumaragas ang tubig ang sapat upang matumba ang isang tao, habang isang talampakan naman ng tubig ang kayang tangayin ng isang sasakyan. At yan ang ilang sa mahalagang paalala upang manatiling ligtas. Tandaan, ang kahandaan at tamang kaalaman ay makatutulong upang mailigtas ang buhay at maiwasan ang mas malaking pinsala. Maraming salamat Paul at Asmin sa pagbabahagi ng mga mahalagang ulat at paalala. Sa bawat kalamidad, pinapakita ng paghahanda at pagtutulungan na mas nagiging matatag ang isang komunidad. Sa kabuuan ng ating mga balita ngayong araw, ating nasaksiyan ang iba't ibang uri ng sakuna, mula sa lindol, bagyo, sunog, hanggang sa pagbaha at mga isyong pagkaligtasan sa paalala. Ang mga ito ay paalala na ang sakuna ay maaaring natural o gawa ng tao, ngunit ang epekto nito ay maaaring mapagaan sa pamamagitan ng tamang kaalaman, kahandaan at disiplina. Sa huli, ang disaster risk management ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat isa sa atin. Sa bawat paghahanda, bawat pag-iingat at bawat pagkilos, mas maraming buhay ang maaaring mailigtas. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ako si Francis. At ako naman si Rian. Ito ang inyong Ulat sa Kuna. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan. Di kasakiman. Ito na pala ang tunay na lakas ni Yolanda. Negosyo